Eto na mga boss, kakapasok lang na balita. Grabe si Gatchalian, ginulat si Cayetano, sinibak na judge sa Senado. Inutusan na ang prosecutor, binasahan na si VP Sara ng impeachment. Base sa impormasyong kumakalat ngayon sa social media, mismong si House Prosecutor Congressman Joel Chua nang nagpakita na si Senator Win Gatchalian lang ang pwedeng mag-preside sa Senado. Hindi na pwede si Senator Alan Peter Cayetano kasi sinibak na siya bilang Senator Judge sa impeachment. Naubos na ang mga kaalyado ni Vice President Sara. Hindi na rin kasi pwedeng mag-judge si Senator Jinggoy Estrada pati si Senator Bato de la Rosa. Kaya 12 na lang ang kailangan daw bumoto para makonvict daw ng mga prosecutor si VP Sara. Kaya ito sabay-sabay natin panoorin kung paano si Senate President Win Gatchalian. Grabe, ginulat si Senador Alan Peter Cayetano. Sinibak na judge sa Senado. Inutusan na ang prosecutor. Binasahan na si Vice President Sara Duterte. Tara, panoorin natin to. Kung mag-insist si Senator Cayetano na siya yung still the Senate President, magkakagulo ba yung pre-trial conference? Well, ito po kasi basta't kami po sa party po namin, sa House at sa prosecution panel, ang nire-recognize po namin ay yung leadership po ngayon ni Senator Win Gatchalian. Hindi pa malinaw sa ngayon kung sino ang preside dun sa impeachment trial. Kasi based po dun sa dating rules, pagka ang presidente po ang nililiti sa impeachment, automatic ang Chief Justice. Pag hindi po ang presidente ng Pilipinas, all other impeachable officers like the Vice President, Ombudsman, members of the Supreme Court or Constitutional Commission, ang uupo dun ay yung Senate President. Pero naalala ko po, nung nakaraang o nung huling session po ng Senado, inamyendahan po nila yung kanilang rules kung saan pagbobotohan nila kung sino ang uupo bilang presiding officer. So po pwede pong ikaw yung, pwede pong si Senate President Win Gatchalian ng Senate President na nire-recognize ngayon, pero hindi siya yung uupo bilang presiding officer. So, posible po yun. Based po dun sa bagong amended rules. Pumunta tayo kung dun sa threshold nung sa provision ng Constitution, malinaw na yung conviction would need 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado. But itong mga nagdaang araw, naririnig ho natin parate yung kataga na coercive jurisdiction ng Senado. But moving forward, nakita ho natin na dalawa na yung nalagas dun sa actual membership, considering yung sitwasyon ni Senator Bato at ni Senator Jinggoy. Ang prosecution po ba tinitignan itong development na ito at pwede bang maging issue ito na maaring talakayin sa hinaharap? Ito po yung malaking issue talaga pagdating po sa numero. Dahil ako po personally, naniniwala po ako, dapat po kung sino lamang po yung nagpa-participate sa impeachment trial, dapat yun lamang ang boboto. Kasi unang-una po, paano ka boboto kung hindi ka naman unang-una nag-participate dito sa impeachment trial? So, paano parang isang huwes, paano po siya mag-render ng kanyang verdict, whether guilty or not, kung hindi naman niya nakita yung mga sinabi ng mga testigo? Pangalawa, hindi po natin pwedeng iparehas yung impeachment trial sa ordinaryong legislative na ginagawa po ng mga senador. Kasi po, maliwanag po, dito po sa impeachment, ito po ay parang this is akin to court hearing. So pag sinabi po natin akin, ibig sabihin pwede po natin itong maikumpara sa mga court hearing kung saan po ang huwes tinitignan po yung demeanor ng testigo. Kung ito po ay nagsasabi ng totoo, kung ito po ay nagsisinungaling. Parte po ng kanilang pag-render ng kanilang judgment base po sa mannerism, sa conduct ng testigo na inuupo po sa witness stand. Kaya nga po, pagdating po sa appellate court,
ang nagiging issue, kadalasan na po dyan, ang issue na po dyan, issue ng law, batas po. At hindi na po pinakikialaman ng mga appellate court yung issue sa fact. Kasi po, ang sabi po ng mga korte, ng Korte Suprema, hindi po nila pakikialaman ng issue pagdating po sa fact kasi ang best na makaka-ascertain ng mga testigo ay yung korte na nagdinig ng kaso. So, ganun din po dito. Paano po sila boboto kung hindi naman po nila nakita yung testigo, hindi po nila na-assess yung demeanor, hindi po nila nakita at na-assess kung ano yung, kung ito po ay nagsisinungaling o hindi. Sa papaanong paraan po at kanino pwedeng i-raise ang issue na ito, Kong? Well, at the end of the day, sa aking palagay, sa Korte Suprema pa rin to. Pero siguro, tingnan natin kung po pwedeng i-apply yung quorum. Kasi kung yun ang magiging decision nila, yung sa quorum, at ito, may mga decided cases na dito, sa tingin ko, wala rin naman masama na dapat ito rin ang i-apply pagdating po dito. Kasi paano po yun? Ang basis po ng quorum ay, let's say, sa 22. Di ba? Hindi po sa 24. So, alangan naman yung pagdidesisyon doon po sa walang quorum. Parang hindi naman po yata tama yun. When is the best time to raise this matter before the Supreme Court, Mr. Congressman, considering na yung trial ay papalapit na? Siguro, mas maganda, the soonest, the better. Dahil ito po ay, ang trial po, less than a month na lang, magsisimula na. Ibig po bang sabihin na meron na kayong nakakasa? Hindi, ito po kasi, ang pinaghahandaan pa lang po namin ngayon is yung pre-trial conference. So, ito po, passing pa lang po namin na pag-usapan. So, wala pa pong definite kung ano po ang gagawin namin dito. Ano yung output ng pre-trial conference? Ano yung output? Yung pre-trial conference po, ang purpose po kasi nito, para hindi na po masayang yung oras ng korte. Kumbaga, yung po pwedeng pagkasunduan na dito para hindi na kailangan patunayan pa pagdating po sa trial. Pero follow-up ko lang kayo, Butch, if I may. Kanina, binabanggit niyo yung issue ng quorum. Siguro, you're referring dun sa kaso ng Cuenco and dun ba sa reading nyo doon, Kong, bilang abogado, sa tingin nyo, sapat yung ruling na yon para gamitin bilang matibay na... Doon sa quorum, sa issue ng quorum, malinaw eh. In fact, hindi lang naman yung mga kasalukuyang senador na ang nagsasabi dito, bagkus pati mga legal luminaries. Nagsalita na si Senator Franklin Drilon, ang IBP, at kung sino-sino pa na masasabi natin na mga patikang abogado. So, ako po naniniwala na wala naman pong issue pagdating po dito. Yung provision ng Constitution na 16 senators should it will take 16 senators to convict and 9 to acquit. Is that something na cast in stone na hindi pwedeng baguhin na? Pero given yung situation na 22 lang. Kagaya po ng binanggit ko kanina na ito po kasing issue dito sa quorum ay tingin ko personally po pwede rin ito rin yung maging basis dito pagdating po dito. Kasi paano po kayo boboto kung wala namang po kayo sa trial? So paano parang wala naman po yata ako narinig na yung judge nag-render ng kanyang decision na hindi naman umattend ng trial. So, meron po bang naging decision dito na ang huwes ay nagbigay ng kanyang desisyon na minsan hindi pa niya nakita yung trial, hindi siya naka-attend? Para magiging unfair din naman yun kung ano yung magiging desisyon niya. Sige. Sir, sorry, just to follow up on that question po. Kung sakali lang po, regarding nga doon sa number ng senators for the voting, senator judges for the voting po, magbabago, let's say, makast in stone na
let's say, a rule has been cast na. Pero kung sakali lang, kasi there are ongoing reports na syempre, may iba ding mambabatas pa na possible or haharap sa mga kaso. Let's say, mangyari the same thing with the other senators as well na hindi sila maka-appear and may haharapin sila. Paano yung magiging process po? Magbabago ba ng paulit-ulit or kailangan bang mag-set ng rules ulit? Well, kung ang titignan nga natin yung yung dun sa kaso ni Abilino versus Cuenco, ang sinasabi kasi doon kung sino yung physically present na yung iba kasi talaga, kahit anong gawin nila, hindi naman talaga sila makakapunta doon Like for example, si Senator Bato, hindi naman natin, nowhere to be found, hindi naman siya talaga, hindi naman siya mahanap, di ba? So, physically impossible din kaya on the part ni Senator Jinggoy. So, yung mga sitwasyon kasi nila, unlike kung kunyari, let's say, absent ka lang ngayon, pero wala namang maghihinder sa'yo physically para umattend. So, ibang sitwasyon yun. Pero kasi dito, alam naman natin na from start to finish, I'm sure, unless, of course, makalaya agad si Senator Jinggoy nang hindi pa natatapos yung impeachment. But, ano naman yung paano naman magiging fair yun on the part of defense at saka sa amin kung buong trial hindi naman niya nasaksihan, hindi siya nakapag-participate, wala siya doon, tapos hihingi ng boto niya. So ano naman na magiging, paano nagkaroon ng fair justice doon sa ganung sitwasyon? Hindi po ba fair lamang kung sino yung nando doon, sila ang mag-desisyon dahil sila ang nakakapag-observe ng mga demeanor ng mga iuupong testigo, both sa parte namin at sa parte rin ng defense. We know that yung Office of the Ombudsman is building a case against several other senators for plunder and so on. Kung mababawasan pa yung quorum ng Senate, how would that affect the voting? Whether to convict or to acquit? Well, kung susundin natin yung ganitong sistema, definitely, it will affect the voting. Mababawasan. Following your premise, Kong, sabi nyo kanina, hintayin ang Senado, baka itong bagay na ito. Although ito sinasabi ko po, opinion ko lang personal opinion ko pa lang. So, syempre, wala namang, I'm sure, may mga kukontra dito, may mga mag-a-agree rin sa akin, but ito naman ay personal ko lang na opinion. Hindi po yan ang opinion ng buong prosecution panel. Exactly. Kong, the reason why I'm asking you this, kasi sabi nyo kanina, ang premise po natin is that hintayin ang Senado, baka sila mismo ay pag-usapan itong bagay na ito because as we speak, ito naman ay napag-uusapan na rin, especially sa social media. But if and when ito ay hindi talakayin ng Senado, gaano kabilis na pwedeng erase ito ng prosecution? Ang totoo niyan, hindi pa po namin ito napag-uusapan officially. But siguro, after this pre-trial conference, baka pag-usapan na rin po namin to. Dahil at the end of the day, kami naman din po ang may concern dito dahil sa numero. Kaya ko lang po ito na itanong ko kasi siyempre sa pag-usad ng kaso at somewhere along the way, ito ay erase, definitely po makakadagdag ito sa pagkabalam ng trial. Tama po kayo doon. Wait lang mga boss, sa lahat ng solid supporter na sumusuporta sa channel na ito, maraming salamat po. Gusto ko lang kayong invite sa bago nating YouTube channel. Nasa comment section yung link ng bago nating YouTube channel. I-click nyo lang yan para makapag-subscribe. Kaya tara, panoorin na ulit natin to. Yung pong paraan kung paano sinagot nung kampo ni Vice President yung mga charges po sa kanya. At sabi nyo nga po, ang description din ng iba medyo ampaw. At ito rin yung paraan kung paano nila sinagot yung mga nagdaan. Prelude po ba ito na maaring ito yung magiging taktika din nila dun sa actual trial?
Siguro ang dahilan kung bakit ganito yung sa kanilang sagot, dahil siguro wala sila may sasagot. So aasa po sila sa mga objection pagdating po sa trial. Kaya nga napakahalaga po kung sino po yung uupo bilang presiding officer. Dahil yung po yung pupukpok ng gavel at magro-rule sa mga objection na gagawin po ng both camps. So, kaya nga po kami, hindi naman po namin hinihingi, nakampihan kami. Ang gusto lamang po namin ay isang hukom na wala pong pinapanigan, bagkus ang taong bayan. Yun lang po yung gusto namin. Para maipresenta po namin ng maayos ang aming mga ebidensya. Kasi kahit gaano po kabigat ang aming ebidensya, kung ito naman po ay hindi papayagan ng presiding officer o ng mga senator judges, at ng mga senator judges, magiging baliwala lamang po ang mga ebidensya. Kasi it's either yung senator judge na presiding officer ang magdidesisyon o pwede po niya itong bagsak sa ang pagdidesisyon, pwede pong ibigay sa mga senator judges via vote. Puntahan po natin yung trial proper, Kong. Meron na pong bang strategiya yung prosecution kung ano sa mga articles of impeachment ang uunahin po natin talakayin? Meron na po, pero siguro pag-uusapan pa po namin to, ipa-finalize po namin to sa pre-trial conference. Opo. Ang crucial dito yung appearance ni Vice President. Do you think mag-appear siya at all? Or Yung po ay nasa sound discretion po ng defense. Kung sa tingin po nila na mas makakatulong sa kanila ang appearance ng ating Vice Presidente. So it's a matter of legal strategy on the part of the defense panel. Inaasahan po ba natin in the conduct of the trial, pwedeng gawin ng pangalawang Pangulo bilang legal tactic yung mag-raise ng question before the Supreme Court to prevent specifically ibang mga bagay na sa tingin niya medyo tagilid yung sitwasyon nila? Well, sa ngayon, marami na po silang na-raise na kaya nga po dun sa sagot po namin sa manifestation, yung mga nire-raise po nila dun sa answer, yun na rin yung nire-raise nila sa Korte Suprema. So kung sasagutin po ito ng Senado, di parang pinangunahan pa po nila yung Korte Suprema. so hindi pwedeng mag-raise ang defense na issues before the Supreme Court while the Senate is in session? I think may raise na po sila eh. May mga issue na po sila eh. May mga ni-raise na po sila mga issue doon. I'm talking about, to be more specific siguro, Mr. Congressman, kunyari, tangkain ng prosecution na i-move yung pagbubukas ng bank accounts, kunwari ng pangalawang Pangulo, para makuha yung mga detalye. Nakikita niyo ba na pwedeng gamitin yung ganitong pagkakataon para erase yung opposition naman nila before the Supreme Court? Lahat naman po pwede nilang gawin eh. So, lahat naman po yan, pwede nilang idulog sa Korte Suprema. Puntahan po natin yung actual trial. Sa tingin po ninyo, sa normal na paraan, gaano po katagal ang aabutin nito? Depende po kasi kung sa tingin po namin after 1, 2 or 3 articles, tingin namin matibay na yung aming ebidensya, hindi na po namin kailangan tapusin yung 4 na articles. So, ang kailangan lang naman namin ay isang conviction sa article. So, hindi po kailangan convicted sa lahat ng article. So, isa lamang po doon, makonvict po siya, tapos na po yung trial. I-educate nyo nga po kami, Kong, at hindi namin ganong alam yung rules na umiiral. Unlike nung previous mga impeachments po, pagkatapos ng isang article, pwede nang pagbotohan ng Senado. Ganun pa rin po ba? Opo, ganun pa rin po. So kung po pwede po, kunyari, maniniwala po kami, pagkatapos po namin ipresenta yung isang article, tingin namin matibay na. O pwede na po namin isubmit at hindi na po namin ituloy yung 3 pang article.
Meron pa yung line-up na nung paano nyo i-discuss yung 4 articles? Meron na po, pero hanggat hindi pa po na sa pre-trial na po kasi namin i-divulge. So hanggang ngayon, meron na po kaming propose. So ipa-finalize po namin yan siguro by next week bago po mag pre-trial conference. Parang sinabi ni Congressman Ridon a few weeks ago yata na kahit sa isang article lang, pwede makonvict na si Opo, Vice yun po President. yung kaninang binanggit ko. So, hindi po namin kailangan patunayan yung 4 na article. Kung sa tingin namin, yung unang article pa lamang, matibay na ang ebidensya at naniniwala kami na doon pa lang makukonvict na, pwede pong hindi na po namin ituloy at pwede pong doon lamang ay pagbotohan na ng mga senador. Sa paraan kung paano po nilalatag ng prosecution yung kanilang legal strategy at this point, sa tingin po ninyo, ano ang tsansa na ipipresenta nila ang pangalawang Pangulo bilang witness? Bilang mag-appear dun sa trial? Well, hindi ko po kasi hindi ko kung ano yung magiging legal strategy nila. Dahil sa totoo lang, nakikita ko lang na mahalaga yung salaysay ng ating pangalawang Pangulo. Pinakamahalaga po pagdating po dun sa threat. So, siguro, mas maganda kung may paliwanag rin niya. So, pero siyempre, at the end of the day, diskarte po ng defense yan. Baka mamaya, pag isinalang po nila, baka mas mapasama. So, kaya hindi ko po pwedeng pangunahan sila kung ano po yung kanilang gagawin. Parang lumalabas na may reply daw si VP Sara na a total of 1,000 pages. 51 pages lang po yung kanyang... Yung pinaka, Apo, yung kanyang- substantive issues na, no? Apo. Tapos in the rest, puro ano na yun, evidence or counter evidence? Mga attachment po siguro Attachment. nila. Pero 51 lang po yung kanilang answer. Alam po natin yung nangyayaring sigalot ngayon sa Senado. Sa tingin nyo ba, may chance ba na gamitin ito ng pangalawang Pangulo o ng kanyang kampo para i-delay yung trial na mangyari sa July? Tingin ko po, right from the very beginning, yun naman talaga yung kanilang strategy. Dahil kung titingnan po ninyo yung pagkakasunod-sunod ng pagkakataon, nung araw po na kami po ay nagbubutuhan sa plenaryo para po sa dito po sa impeachment, yun din yung araw kung saan nagkagulo po yung leadership ng Senado. So yung araw naman po na itatransmit po yung articles of impeachment sa Senado, yun din yung araw kung saan nagkaroon ng barilan din sa Senado. So marami po ang nagsasabi na baka may connection din ito. Baka talagang gusto nila malihis yung totoong issue po dito dito po sa impeachment. Paano niya approach ang ano? Halimbawa, the Vice President decided to appear before the impeachment court. Will it strengthen her case? Depende po kasi kung saan, but definitely po, once na siya po ay ginawa nilang testigo, she will be subjected to cross-examination. So, siyempre, i-cross-examine din po namin siya. By both the impeachment team tsaka yung private prosecutors, can they Sila po directly ask questions? Normally po yan, ang mangyayari po, si Vice President po magiging testigo po ng defense. So pagka po siya, so magsasalita po siya, yun po yung kanyang mga direct examination, tapos kami naman po, i-cross namin po siya. Sige, questions from media bago... Yes, sir. Sir, good morning. Ron Kalunsod, sir, sa Kyodo News, Japanese News. Yung, sir, yung issue on the
number of senators na 2/3 to vote. Nasabi mo kanina, SC can rule on this. Pwede kaya, hindi kaya yan, sir, na yung Senate impeachment rules ang mag-determine yan, sir? Maganda kung sila po mismo ang mag-determine. But definitely, ako naniniwala, pag yun po ay hindi pabor sa both parties, either party po pwede tumakbo sa Korte Suprema. Okay. Tapos clarify ko rin, sir, yung sa decision, sir, limbawa, first article yung isasubmit nyo na for resolution by the court. What if their decision would only be to wala yung discretionary na ruling na hindi ka na pwedeng tumakbo sa any public office kasi 'di ba yun yung two penalties yun, sir, 'di ba, yung isa mandated? Ang prayer po kasi namin dalawa. Unang-una po removal at yung pangalawang ang pangalawa pong prayer namin is perpetual disqualification from public office. Because we believe lahat naman po ng grounds dito sa articles of impeachment is grave. Malala po. So kaya po perpetual disqualification. Dahil ito pong impeachment na ito ay ginagawa lamang po under circumstances or mga grounds na nakasaad sa ating saligang batas. So you will only rest your case, sir, pag na-achieve yung dalawang prayer na yan, sir? Yun po yung prayer namin. Apo. So normally po yan, pag magdedesisyon, dalawa po magiging desisyon yan. Okay. Thank you, sir. Hi sir, good morning po. Angela Babad po from PRTV. Sir, tanong ko lang po, since you've mentioned earlier na importante na ma-observe yung demeanor ng witnesses, if the Vice President does not show up when someone, can it be taken against her yung hindi niya pagpapakita sa korte, or kailangan talaga para magamit yun against her, she has to stand witness po doon sa trial? Well, kasi ngayon ang burden of proof nasa amin eh. Nasa amin muna yung burden of proof ng pagpapatunay eh. Diba? So normally ganun naman yan. Ngayon, pag nailatag namin ng maayos yung aming mga ebidensya, so nasa kanila naman ngayon yan. Paano nila i-re-rebat yung mga ebidensya na ilatag namin? So nasa kanila po yan kung sino po ang nais nila magpaliwanag, kung yung vice presidente o kung yung mga staff niya o kung sino pa po yun. Thank you, sir. Tapos, sir, doon lang po sa, when it comes to the presiding officer, sir, na-mention po earlier na ang nire-recognize ng House po is the current Senate President Pro Tempore or Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Sir, yung pagboto po ba doon sa gagawin nilang pagpapalit ng, or possible na pagpapalit ng presiding officer will happen during the trial mismo, or will they need a special session for that? Well, hindi ko pa, kasi nung inamend nila yung rules, hindi pa namin nakikita yung kanilang actual rules. In fact, may mga inaantay pa nga rin namin yung kasi doon sa old rules nakalagay doon, dapat umapir yung Vice President or yung counsel niya, or kung hindi man, yung mag-submit sila ng answer, otherwise ng enter ng not guilty plea. Now, wala pa kaming natatanggap na formal invitation kung kailan na-appear yung Vice President. So, yun pa rin ang inaantay namin. So, kaya nga medyo inaabangan namin kung maglalabas sila ng bagong rules. So, sa ngayon, ang binigay pa lamang nila sa amin is yung dito sa pre-trial. Kung ano po yung magiging pag-uusapan sa pre-trial conference. Okay, yun lang po. More questions from media? Balikan ko lang, Kuya Butch, yung tanong kanina dun sa thresholds, yung 2/3 kong. Sino ba ang pwedeng maging party na mag-raise ng question na yan? Pwede bang simpleng taxpayer sa kung lang yan? Case? Or on ordinary citizen, pwedeng siyang mag-elevate ng kaso na yan sa Supreme Court? O kailangan yung either party? Well, siguro kung nagkaroon na ng issue tungkol dyan, dahil baka mamaya pag-uusapan pa nila sa Senado kung paano magiging, wag muna natin pangunahan ng mga senador kung ano ang mamaya magkasundo naman sila
So, tingnan muna natin. Kasi may mga internal ano sila eh. So, tingnan natin muna kung ano rin yung ilalabas nilang rules nila. Sige, we know that you have a prior commitment. Wala na tanong. Pasalamat tayo kay Congressman Joel Chua for coming over and giving us Maraming salamat preview of po. what will happen sa in the coming week and weeks. Maraming salamat po. Thank you very much, Kong. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento mo sa ibaba at ating pong babasahin isa-isa.